Eto po, maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Meron pong niluluto po ngayon na alliance po mga kabida. Ito hong tatlong pinaka makapangyarihan po na bansa sa buong mundo mga kabida. Okay, para labanan ito hong International Criminal Court Mantakin niyo This is the first time po mga kabida na magsama-sama yung mga hindi po natin aakalain po na pwede hong magsamang mga bansa, mga kabida, para kontrahin, labanan, ito hong International Criminal Court kung ICC po, mga kabidan po. Alright? Sino-sino po itong mga bansang ito? Of course, Estados Unidos, Russia, at saka China. Mantakin nyo ganun po ka tindi, mga superpowers na may tuturing, ito hong tatlong mga bansang ito, mga kabida, para lang po labanan ito hong International Criminal Court. Gusto ho nilang wasakin, mga kabida, ito hong ICC. Alright? Dahil naniniwala po itong mga bansang ito, na hindi na po katulad noon yung International Criminal Court. Okay? Na nagbabase na po ng ebidensya po, mga kabida, kundi highly politicized na raw ito, mga kabida. Okay? Yun yung narinig ko mula kay President Donald Trump po ng US. Ito, babasahin ko lang po. Itong article po ng yahoo.com. Ayan, mga kabida. Nasabi po dito, US President Donald Trump reportedly wants Russia and China's assistance in standing up to the War Crimes Court at the International Criminal Court or ICC. This comes after the president's trip to China from May 13 to 15. Trump traveled to China for a first time in almost a decade to have talks on various matters, including trade, nuclear power, and the US-Iran war, and more. Ayan. Donald Trump reportedly wants China and Russia's help. According to a recent report by the Financial Times, US President Donald Trump has allegedly asked China and Russia to help him fight against the power of the War Crimes Court at the International Criminal Court or ICC. The outlet suggests that Trump made this speech to Chinese President Xi Jinping during his recent trip to China. However, the White House has not yet provided any confirmation regarding this. It stated that the proposal might have been made during the Beijing state dinner, but no details are available in the White House readout of the event. So yun po, mga kabida. Maganda po ito. Okay? Magsama-sama po ito hong mga tatlong pinakamalalaki at makapangyarihang na bansa sa buong mundo, mga kabida, para labanan ito hong International Criminal Court na sinasabi ho ni President Trump highly politicized na raw, mga kabida. Ibig sabihin, wala na po sa prinsipyo po, at hindi na ho nagbabase ho sa ebidensya, mga kabida po. Basta, meron pong grupo o di kaya, mga kabida, force o forces na gusto kong litisin ang isang leader na hindi ho naaayon po, mga kabida, sa panuntunan po ng International Criminal Court, ginagawa na raw yan, mga kabida, ng ICC. Okay? Kaya nga, galit na galit ito hong si Trump Okay? Sinanction po niya, mga kabida, ito hong ilan ho sa mga judges at prosecutors ng ICC po, mga kabida, po. Okay? Bilahong parusa, mga kabida, sa kanila. Okay? Recently lang po, sinanction po nila yung, I think, 3 ata yun, 4 na mga judges po, mga kabida, kabilan na po. Ito hong si Karim Khan, yung dati hong chief prosecutor diyan po sa International Criminal Court, Yung kanilang assets, finis, yung kanilang assets po, mga kabida, at bank accounts ay freeze po, mga kabida, ng US. Alright? So, hindi na po sila pwedeng maka-withdraw ng kanilang pera. Okay? In dollars, mga kabida po. Lalong-lalo na po yung mga
bangko po mga kabida na kalyado po ng Estados Unidos. Ano po? Kasi hindi ho pwedeng hindi ho sila mag-comply dito ho sa utos po ng US, ano, mga kabida. Otherwise, malilintikan talaga sila, ano po. Imbes na sila po ay, imbes nang isasanksyon ito hong mga prosecutors at judges po ng ICC, baka naman po ito hong mga bangkong ito, ano, mga kabida. Diba? So ito, malaking development po ito, ano, lalong-lalo na po mga kabida, dito ho sa nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nakambang pag-aresto po mga kabida kay Senator Bato de la Rosa. Ang importante lang po dito, ano, na makakakumbinsi po ito hong tatlong makapangyarihan na bansa sa buong mundo, ano, na mga bansa na kabilang dito ho sa mga signatories po mga kabida ng Rome Statute. Alright? Para posible i-withdraw yung kanilang signature, yung kanilang membership, ano, bilang signatory po, ano, dyan po sa Rome Statute, mga kabida. Kasi ang bumubuhay lang talaga mga kabida dyan po sa ICC ay ito hong mga signatories. Kung hindi ako nagkamali, nasa 100 plus ata to, ano? Okay? Na mga bansa sa buong mundo, mga kabida, na pumirma bilang mga signatories at miyembro po ng International Criminal Court. Alright? Now, kung magsama-sama itong tatlong mga pinakamakapangyarihang bansa po, mga kabida, wala hong imposible na mabuwag itong ICC. Alright? Or siguro, gusto ho nilang i-reform, gusto ho nilang palitan itong mga judges po mga kabida at mga prosecutors na tila nagpagamit po, no, mga kabida, kung sino man po yung mga Poncio Pilato po, yung mga Judas po dyan, ano, mga kabida. Yung mga puwersa po mga kabida na dumidikta dyan po sa ICC. Kasi dapat po ang ICC po ay independent po yan, ano, mga kabida. Wala akong pwedeng dumidikta dyan, mga kabida, ano po. Okay, pero tila yung naging pahayag po ni Senate President Donald Trump na highly politicized na po itong ICC, parang meron na pong dumidikta dyan, mga kabida. Okay? Hindi na po magbabase doon ho sa kung ano man po yung nararapat at nakalagay po sa kanilang statute, ano, mga kabida, sa pag-indict ng isang tao, okay, ng isang mamamayan po, mga kabida, okay, sa iba't ibang panig po ng mundo. Alright? So, kagaya na lang po ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kung tutuusin po mga kabida, kung sinunod lang talaga nila yung Rome Statute, ano, wala na ho silang jurisdiction po, ano, sa Pilipinas matapos pong umalis itong Pilipinas po mula sa membership po mga kabida, no, dyan po sa International Criminal Court. Kasi kung strictuhin lang po natin yung panuntunan po, ano, mga kabida, kung tutusin po, gumawa po yung formal na investigasyon po ang ICC noong 2021 2 years matapos pong mag-withdraw po ang Pilipinas. So technically, out of jurisdiction na talaga, no? Wala na pong jurisdiction. Pero since sila pa rin yung dumidikta sa rules po nila, mga kabida, so sinabi po nila mayroon po silang jurisdiction dahil nung panahon pa raw, mga kabida, na miyembro pa raw ang Pilipinas, doon ho sila nag-umpisa mag-imbestiga, ano, mga kabida na po. Pero yung timeline ho, official investigation ng ICC patungkol ho sa war on drugs ng dating Pangulo po ng Pilipinas ay nag-umpisa po ito, mga kabida, noong 2021. So paso na po kung titingnan po natin, ano, mga kabida. Okay lang sana kung ang kanilang official, okay, sasabihin natin na official investigation ay ginawa prior to that exit, ano, yung pag-alis po natin mula sa International Criminal Court, ano? 2021 po nila ginawa yon. Paano yan, mga kabida? Kahit na yung mga eksperto dito sa Pilipinas, kung tutusin po, tinitingnan po nila itong boundary ng ICC. Ito ang ating pagiging hindi membro ng ICC po, mga kabida, siya na out of jurisdiction na po. Wala na pong jurisdiction ito pong ICC over the Philippines, mga kabida na po. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, dito ho sa pagsama-sama po ng mga bansang ito. Okay, mantakin nyo ha, US, Russia, at saka China, pinaka
makapangyarihan na bansa sa buong mundo, mga kabida, inaasahan po na magsama-sama po para tugisin, labanan at i-clash itong International Criminal Court, mga kabida, o ICC, na pawang hindi na raw sumusunod dun ho sa alituntunin ng ICC at naging highly politicized na raw according to President Donald Trump. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.